Isang sunod-sunod na pag-ubo ang kumawala sa marupok na dibdib ni Lola Gloria. Isang tunog na tila mas malakas pa kaysa sa mahinang huni ng kanilang lumang electric fan. Agad na binitiwan ni Luz ang basang bimpo at hinaplos ang likod ng matanda. Ang bawat pagyanig ng katawan nito ay parang matalim na punyal na tumatarak sa kanyang puso. Dahan-dahan lang po, Lola. Mahinang bulong ni Luz ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Heto po ang tubig. Nanginginig na inabot ng kanyang lola, ang baso ang mga ugat sa kamay nito ay tila mga tuyong sanga ng isang matandang puno. Ang balat nito'y maninipis na kulubot at saksi sa halos 80 taon ng paghihirap at pagmamahal. Matapos uminom sumandal ito sa mga unan na maingat na inayos ni Luz sa likuran nito. Ang amoy ng gamot para sa puso ay naging permanente ng halimuyak sa kanilang maliit na silid. Pasensya ka na, apo. Sabi ni Lola Gloria, ang kanyang hininga ay putol-putol. Pabigat na yata talaga ako sa'yo. Umiling si Luz, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ng lola, ang init nito ay pamilyar at nagbibigay ginhawa. Huwag niyo pong isipin yan, Lola. Kayo po ang lakas ko. Gagaling din po kayo. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, ang mga mata ni Luz ay napadako sa isang sobrang nakapatong sa kanilang maliit na mesa. Kulay puti ito, simple, ngunit para kay Luz, ito ay isang halimaw na nagbabanta. Ito ang pinakabagong singil mula sa ospital. Sa tabi nito ay ang reseta ng mga gamot na kailangan nilang bilhin, mga gamot na ang presyo ay tila ginto. Ang 2 shift niya bilang tagalinis sa Torres Tower, ang pinakamatayog na gusali sa Makati, ay halos hindi sumasapat. Kailangan ko na pong umalis, Lola, sabi ni Luz dahan-dahang tumayo. Inayos niya ang kumot ng matanda at hinalikan ito sa noo. Naihanda ko na po ang tanghalian niyo. Huwag po kayong magpapalipas. Babalik po ako agad, mamayang gabi. Mag-iingat ka, apon, habilin ng matanda ang mga matay may bahid ng kalungkutan. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Isang tango lang ang isinagot ni Luz habang isinasara niya ang pinto ng kanilang maliit na apartment sa isang masikip na eskinita sa Taguig. Naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Bawat araw ay isang laban, at sa laban na ito, hindi siya pwedeng matalo. Ang paglalakbay mula sa kanilang tahanan patungo sa sentro ng pinansyal ng Makati ay parang pagtawid sa 2 magkaibang mundo. Mula sa maingay at magulong kalye ng kanyang komunidad, papasok siya sa isang kaharian ng salamin bakal at nagyeyelong katahimikan. Ang Torres Tower ay isang dambuhalang tore na tila tumutusok sa kalangitan, isang simbolo ng kapangyarihan at yaman na hindi niya kayang abutin. Pagpasok niya sa service entrance, ang mainit na hangin sa labas ay agad na napalitan ng nanunuot sa butong lamig ng aircon. Ang amoy ng sahig na bagong wax at mamahaling pabango ng mga empleyado ang bumati sa kanya. Nagpalit siya ng kanyang unipormeng kulay, isang kulay na idinisenyo para hindi mapansin, para maging bahagi ng pader. Heto na pala ang paborito ni Ma'am Eileen, isang matinis na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Luz at nakita si Karen, isa sa mga mas matagal ng tagalinis sa gusali. Nakapamewang ito, ang mga labi ay nakanguso habang tinitingnan si Luz mula ulo hanggang paa. Magandang umaga, Karen. Bati ni Luz, pilit na pinapakalma ang sarili. Anong maganda sa umaga, sagot ni Karen, kinuha ang pinakabagong cleaning cart. Ikaw na naman ang naka-assign sa executive floors, ano? Samantalang kami dito lang sa ibaba, nagtitiis sa dumi ng mga ordinaryong empleyado. Sumusunod lang po ako sa schedule, mahinang sagot ni Luz, kinuha ang isang mas lumang cart. Schedule? Umismid si Karen. O sip-sip ka lang talaga. Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal ang pagiging bida mo rito. Hindi na sumagot si Luz. Itinulak na lamang niya ang kanyang cart patungo sa service elevator.
Sanay na siya sa mga patutsada ni Karen. Sa mundong ito, kahit sa pinakamababang antas ng trabaho, mayroon pa ring kompetisyon, mayroon pa ring inggitan. Ang tanging panlaban niya ay ang manahimik at magtrabaho ng maayos. Ang kanyang mantra, maging invisible. Kung hindi ka nakikita, hindi ka masisigawan. Kung hindi ka napapansin, hindi ka matatanggal sa trabaho. Ang ika-50 palapag ay ibang mundo. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga obra ng sining na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dito matatagpuan ang opisina ng pinakamataas na pinuno ng Torres Corporation, si G. Enrique Rico Torres III. Ang tungkulin ni Luz ngayong umaga ay ihanda ang pinakamalaking conference room, ang Summit Hall, para sa isang napakahalagang pagpupulong. Habang pinupunasan niya ang napakahabang lamesa na gawa sa kahoy ng mahogany, hindi niya maiwasang mamangha. Ang isang upuan lamang sa silid na yon ay katumbas na marahil ng kalahating taong sahod niya. Mula sa dingding na purong salamin tanaw ang buong Kalakhang Maynila, isang dagat-dagatan ng mga gusali at sasakyan. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos ng mga baso nang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaking banyaga, nakasuot ng mamahaling Amerikana. Sila ang mga Al-Hashem, ang mga negosyanteng mula sa gitnang silangan na ilang linggo ng laman ng mga balita sa negosyo. Ang nakatatanda ay si Jamal, may seryosong mukha at mga matang tila laging nagsusuri. Ang nakababata ay si Karim, mas palangiti, ngunit may lamig sa kanyang mga titig. Agad na yumuko si Luz at sinubukang lumabas ng silid nang hindi nakakagawa ng anumang ingay. Iyon ang patakaran. Kapag may mga ehekutibo na dapat ay parang bula siyang maglaho. Habang marahan niyang hinihila ang pinto pasara, narinig niya silang nag-usap sa kanilang sariling wika, isang lengguwaheng pamilyar sa pandinig ni Luz. Ito ang wikang itinuro sa kanya ng kanyang lolo na isang OFW noon sa Saudi Arabia. Hindi niya ito masyadong ginagamit, ngunit nanatili sa kanyang isipan ang mga salita, ang kakaibang himig nito. Ang toring buhangin sa isang ihip lang guguho. Sabi ni Jamal sa Arabe, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Karim. Napatigil si Luz, nanindig ang kanyang mga balahibo, ang toring buhangin. Ano ang ibig sabihin noon? Tila isa yung talinghaga, ngunit may panganib na nakakubli sa likod nito. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Isang malakas na boses ang pumunit sa kanyang malalim na pag-iisip. Napatalon si Luz sa gulat. Si Karen. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo, nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Bakit ka sumisigaw? Nanginginig na tanong ni Luz. Anong ginagawa mo? Nakikinig sa usapan ng mga boss. Akusa ni Karen. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Alam mo bang pwede kang matanggal sa ginagawa mo? O baka naman espiya ka ng ibang kumpanya? Hindi. Hindi totoo yan. Mabilis na tanggi ni Luz ang kanyang puso. Ay kumakabog ng malakas. Paalis na ako nang dumating sila. Isasara ko na sana ang pinto. Palusot. Umismid si Karen. Nakita kita. Nakatigil ka dyan na parang estatwa. Isusumbong kita kay Ma'am Eileen. Tingnan natin kung makalusot ka pa. Sa pag-alis ni Karen, naiwan si Luz na nakatayo sa pasilyo nanginginig sa takot at kaba. Hindi dahil sa banta ni Karen, kundi dahil sa mga salitang narinig niya. May mali. May isang bagay na hindi tama. Ang mga salitang yon ang paraan ng pagkakasabi. Ang malamig na ngiti lahat ay nag-iwan ng isang maitim na anino sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi mapakali si Luz sa kanyang higaan. Ang pagod sa maghapong trabaho ay hindi sapat para patulugin ang kanyang isip na puno ng pag-aalala. Sa isang tabi ay ang mga bayarin, sa kabila ay ang banta ni Karen. Ngunit ang pinaka-nagpapagulo sa kanya ay ang mga salita ni Jamal Al-Hashem. Ang toring buhangin sa isang ihip lang guguho, ang Torres Tower.
Iyon ba ang tinutukoy niya? Isang gusaling itinayo sa pundasyon ng kapangyarihan at pera matatag at hindi matitinag. O baka naman, may iba itong kahulugan. Pinilit niyang iwaksi ito. Marahil ay guni-guni niya lang iyon. Marahil ay isa lamang yung kasabihan sa kanilang kultura. Isa lamang siyang hamak na tagalinis. Ano ang kinalaman niya sa usapan ng mga bilyonaryo? Ngunit habang nakapikit ang imahe ng malamig na ngiti ni Karim Al-Hashem, ang lumitaw sa kanyang isipan. At ang anino na naramdaman niya kanina sa pasilyo ay tila gumapang papasok sa kanyang silid, bumabalot sa kanya sa dilim at bumubulong ng isang babala na hindi niya maintindihan ngunit tiyak na nararamdaman. Isang malakas na dagok sa mesa na gawa sa salamin at kromado ang kasunod ng salitang binitiwan ni Enrique Rico Torres III. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang malawak na opisina sa ika-50 palapag, isang tunog na tanging siya at ang mga pader na salamin ang nakarinig. Hindi ako papayag sa ganyang presyo. Hanapan ninyo ng paraan o humanap kayo ng ibang kliyente. Ang kanyang boses ay dumagundong sa speakerphone matigas at walang anumang bahid ng pakikiusap. Bago pa man makasagot ang kausap sa kabilang linya, pinatay na niya ang tawag. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Tumayo si Rico mula sa kanyang leather na upuan at lumakad patungo sa floor-to-ceiling na bintana. Mula roon ang buong Makati ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, isang munting laruan ng mga gusali ilaw at hindi mabilang na mga taong abala sa kanilang mga mumunting buhay. Para sa kanya, hindi ito tanawin, ito ay isang kaharian. At siya ang hari. Sa edad na 32, narating niya ang tuktok na pinapangarap lamang ng marami. Ang kanyang amang si Don Ricardo Torres ang nagtayo ng imperyo, ngunit si Rico ang nagpalawak nito sa paraang agresibo at walang takot. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pasok anya, hindi lumilingon. Pumasok si Patricia, ang kanyang executive assistant, sa loob ng halos isang dekada. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad. Si Patricia ay laging kalmado at mahusay, ang tanging taong nakakatagal sa pabago-bagong ugali ni Rico. May dala siyang tablet. Sir, nasa linya po si Don Ricardo. Video call po. Isang buntong hininga ang kumawala kay Rico. Humarap siya, ang kanyang muka ay bumalik sa pagiging isang walang emosyong maskara ng isang negosyante. Ilagay mo sa screen. Ang malaking monitor sa dingding ay umilaw at bumungad ang mukha ng isang matandang lalaki. Si Don Ricardo Torres ay nasa kanyang 70, may buhok na kulay pilak at mga matang nakakita na ng hindi mabilang na tagumpay at kabiguan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Enrique? Simula ng matanda ang kanyang boses, ay may bigat ng awtoridad na hindi kailanman nawala. Nakarating sa akin ang balita. Itutuloy mo ang pagpirma sa mga Al-Hashem mamayang hapon. Magandang umaga rin po sa inyo, Itay. Sarkastikong sagot ni Rico. At opo, tama ang narinig ninyo. Ito na ang pinakamalaking kasunduan sa kasaysayan ng Torres Corporation. Ito rin ang pinakamapanganib, giit ni Don Ricardo. Hindi ko gusto ang mga taong yan. Masyadong malinis ang kanilang mga kamay, masyadong matamis ang kanilang mga salita. Ang mga lobo ay nag-aanyong tupa, Enrique. Huwag mong kalimutan yan. Itay, nasa makalumang panahon pa rin kayo, pagkutya ni Rico. Ito ang bagong mundo ng negosyo, global, mabilis. Ang mga Al-Hashem ang may hawak ng kapital na kailangan natin para sa Dubai expansion. Kapag napirmahan ito, ang pangalan ng Torres ay mangingibabaw hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Ang pangalan ng Torres ay itinayo sa tiwala at matalinong pagpapasya, hindi sa bulag na ambisyon. Tumaas ang boses ng matanda. Pinag-aralan ba ng iyong mga tauhan ang kanilang pinagmulan? Ang mga aninong nakapalibot sa kanilang yaman? Paulit-ulit na lang tayo, Itay. Pagod na, sabi ni Rico. Pinag-aralan namin sila. Malinis sila.
Ang tanging problema rito ay hindi ninyo matanggap na kaya kong gumawa ng desisyon nang hindi humihingi ng basbas ninyo. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong patunayan. Patunayan ang ano? Putol ni Don Ricardo na mas magaling ka sa akin. Hindi ito kompetisyon, Enrique. Ito ay ang ating legasya. Mag-ingat ka. Ang screen ay nagdilim. Naiwan si Rico na nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga panga ay nagtagis. Ang pagdududa ng kanyang ama ang gatong na nagpapaalab sa kanyang determinasyon. Sir, sigurado po ba kayo rito? Mahinang tanong ni Patricia na nanatiling tahimik sa isang sulok. Pati ba naman ikaw, Patricia? Matalim na tingin ang ipinukol ni Rico sa kanya. Trabaho mo ang sumunod sa utos ko, hindi ang kwestiyonin ako. Paumanhin po, sir. Mabilis na sabi ni Patricia yumuko. Nakahanda na po ang Summit Hall. Darating na po ang mga bisita sa loob ng 1 oras. Mabuti, sabi ni Rico, inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Siguraduhin mong walang magiging anumang pagkakamali. Ang araw na ito ay magiging perpekto. At naging perpekto nga ang lahat. Ang Summit Hall ay napuno ng mga pinakamahahalagang tao sa mundo ng negosyo. Ang tunog ng mahihinang usapan at ang kalansing ng mga kopang kristal ay lumikha ng isang aura ng tagumpay. Si Rico Torres ay nasa sentro ng lahat, tila isang bituin na nagliliwanag. Nang dumating ang oras ng pagpirma, isang solemne na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kontratang nakatali sa asul na katad ay inilatag sa mesa. Gamit ang isang pluma na gawa sa purong ginto, nilagdaan ni Rico ang dokumento kasunod, ang magkapatid na Al-Hashem. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Tumayo si Rico, itinaas ang kanyang kopa ng champagne. Para sa kinabukasan, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Para sa Torres Corporation at sa ating bagong alyansa sa Al-Hashem International. Para sa kinabukasan, sagot ni na Jamal at Karim, ngumingiti. Ang mga tawang naghalo-halo sa silid ay parang musikang ensayado. Ang mga business reporter ay abala sa pagkuha ng litrato. Ito ang tagumpay. Ito ang katuparan ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng pagdiriwang, dahan-dahang lumabas ang mga bisita at miyembro ng media, naiwan ang mga pangunahing ehekutibo upang magdiwang ng mas pribado. Si Luz na inutusang maglinis agad pagkatapos ng seremonya ay naghihintay sa labas ng pasilyo kasama ang kanyang cart. Nang makita niyang nagsisimula nang mag-alisa ng iba, alam niyang oras na para pumasok at simulan ang kanyang trabaho. Itinulak niya ang mabigat na pinto ng Summit Hall. Papasok na sana siya nang marinig niyang papalapit ang boses ni Rico. Mabilis siyang umatras, itinago ang sarili at ang kanyang cart sa isang maliit na alcove. Sa pasilyo, ayaw niyang makita. Nakita niyang lumabas si Rico kasama ang ilan sa kanyang mga board member, tumatawa at nagbibiruan patungo sa elevator. Naiwan sa loob sina Jamal at Karim Al-Hashem. Hindi na isara ng maayos ang pinto. Mayroon itong siwang na halos 1 pulgada ang lapad. Mula sa kanyang kinatataguan, naghahanda na sanang lumabas si Luz nang marinig niya ang pagbabago sa himig ng usapan sa loob. Nawala ang pagiging magiliw. Napalitan ito ng lamig at panganib. Napakayabang na bata. Sabi ni Jamal sa Arabe, ang kanyang boses ay puno ng paghahamak. Akala niya nakuha na niya ang mundo. Hayaan mo siya. Sagot ni Karim, isang mahinang tawa ang kumawala sa kanya. Mas matayog ang lipad, mas malakas ang pagbagsak. Handa na ba ang lahat? Nanigas si Luz sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Oo, sagot ni Jamal. Ang helicopter ay naghihintay na sa rooftop. Ang piloto ay nabayaran na. Sa sandaling umangat ito, ang hydraulic brakes ay bibigay. Isang nakakalungkot na aksidente, walang makakatakas. At bago pa man nila mahanap ang kanyang katawan, sa ilalim ng dagat,
Ang kumpanya ay nasa ating mga kamay na dagdag ni Karim. Lahat ng access codes ay malilipat sa atin sa sandaling makumpirma ang kanyang pagkamatay. Ang bawat salita ay parang yelong tumusok sa puso ni Luz. Hindi siya makagalaw. Ang hangin sa kanyang baga ay tila na ubos. Helicopter, preno na bibigay, aksidente. Ang mga piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan, lumilikha ng isang larawan ng karumal-dumal na kataksilan. Ang lalaking kanina lang ay nasa tuktok ng kanyang mundo, ang hari sa kanyang toreng kristal ay walang kamalay-malay na. Ang kanyang mga bagong kasosyo ay naglatag ng bitag para sa kanya. At sa loob ng ilang minuto, lilipad siya patungo sa kanyang kamatayan. Narinig ni Luz ang kanilang mga hakbang papalapit sa pinto. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magtago. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang bigat ng katotohanang narinig niya ay parang isang dambuhalang bato na pumipigil sa kanya na gumalaw. Isang nakabibinging ugong ang narinig ni Luz, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang sariling ulo. Ang mga salita ni na Jamal at Karim Al-Hashem ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat isa ay tila martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Helicopter, hydraulic brakes, aksidente. Ang mga ito ay hindi na lamang mga salita. Ito ay isang hatol ng kamatayan. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman ang gumapang sa kanyang buong katawan, pinparalisado, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Ang mundo sa paligid niya ay tila bumagal. Nakita niya ang anino ng magkapatid na Al-Hashem na papalapit sa siwang ng pinto. Sa isang iglap bumalik ang kanyang lakas. Kumaripas siya ng takbo, itinulak ang kanyang cart nang walang ingay patungo sa isang likuan sa pasilyo at nagtago sa likod ng isang malaking paso ng halaman. Sakto. Bumukas ang pinto ng Summit Hall at lumabas ang magkapatid. Ang kanilang mga mukha ay muling nababalutan ng maskara ng pagiging magiliw at propesyonal. Naglalakad sila na parang mga hari, walang bahid ng kasamaang kanilang binalak. Nagpatuloy sila sa pribadong elevator na diretsong papunta sa rooftop helipad. Naiwan si Luz na nanginginig sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, napakalakas, na akala niya ay maririnig ito sa buong palapag. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang alaala ng kanyang lola. Nakaratay sa higaan mahina at umaasa lamang sa kanya. Kung makikialam siya, paano kung mapahamak siya? Paano kung malaman ng mga Al-Hashem na narinig niya sila? Sila ay mga taong kayang magbayad para pumatay sa isang bilyonaryo. Ano pa kaya ang gagawin nila sa isang hamak na tagalinis na tulad niya, mawawalan siya ng trabaho? O mas malala pa, paano na ang kanyang lola? Ang kanyang mantra ay bumalik sa kanya. Maging invisible, manahimik ka, huwag kang makialam. Hindi mo ito problema, hindi ka bayani. Ngunit kasunod noon isang ibang alaala, ang pumalit ang mukha ng kanyang yumaong lolo, isang lalaking simple ngunit puno ng prinsipyo. Luz po, tila naririnig niya ang boses nito. Ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay pakikipagsabwatan na rin dito. Napapikit si Luz. Pawis malamig at malagkit ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Hindi niya kayang manahimik. Hindi niya kayang mabuhay habang alam niyang may namatay dahil sa kanyang kaduwagan. Kahit pa si Rico Torres ay isang aroganteng tao na halos hindi siya tinitingnan, isa pa rin siyang buhay. Kailangan niyang magsabi sa isang tao. Isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong malapit kay G. Torres, si Patricia. Mabilis niyang itinulak ang kanyang cart at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa hanay ng mga opisina ng mga ehekutibo. Nakita niya si Patricia malapit sa opisina ni Rico
abala sa pag-aayos ng ilang dokumento. Ma'am Patricia, tawag ni Luz, ang kanyang boses ay nanginginig at halos pabulong. Napatingin si Patricia, bahagyang kumunot ang noo nang makita ang itsura ni Luz. Luz, anong problema? Bakit ganyan ang itsura mo, ma'am? Kailangan niyo pong makinig sa akin. Importante po ito. Tungkol po kay G. Torres. Bumuntong hininga si Patricia, halatang naiirita sa abala. Kung tungkol ito sa trabaho mo mamaya na, marami akong ginagawa. Hindi po, tungkol po ito sa buhay niya. Nasa panganib po siya, giit ni Luz. Lumapit pa siya, hindi alintana. Ang patakaran na dapat ay may distansya. Ang mga Al-Hashem. May plano po sila. Papasabugin po nila ang helicopter. Napatigil si Patricia. Tinitigan niya si Luz mula ulo hanggang paa. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Mula sa pagkairita patungo sa pagdududa at awa. Luz, ano bang pinagsasabi mo, mahinahon? Ngunit may diin na, sabi ni Patricia. Baka naman napagod ka lang. Nananaginip ka ng gising. Mga bilyonaryo ang mga yan, hindi mga kriminal sa pelikula. Huwag kang gumawa ng ganyang kwento. Delikado yan. Pero totoo po ang sinasabi ko. Narinig ko po sila. Nag-usap sila sa Arabic, halos maiyak na pakiusap ni Luz. Sa pagbanggit ng salitang Arabic, lalong umiling si Patricia. At marunong ka pa ng Arabic ngayon, Luz, pakius favor. Bumalik ka na sa trabaho mo. Kalimutan mo na ang narinig mo o ang akala mong narinig mo. Baka mapahamak ka lang sa pagiging mausisa mo. Tinalikuran na siya ni Patricia. Para kay Luz, iyon ay parang isang pader na isinara sa kanyang harapan. Walang naniniwala sa kanya. Para sa kanila, siya ay isang hamak na tagalinis na may malikot na imahinasyon. Bigla naramdaman niya ang isang kamay na humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Napasigaw siya sa gulat. Ayan ka na naman, boses ni Karen. Kanina ka papalakad-lakad dito sa lugar ng mga boss. Ngayon naman, ginugulo mo pa si Ma'am Patricia. Ano bang problema mo, ha? Gusto mo talagang masisante. Karen, bitawan mo ako, pilit na pumapalag si Luz. Hindi nakikita kong may binabalak kang masama. Isusumbong na talaga kita sa security, banta ni Karen, at nagsimula na itong maglakad patungo sa telepono, sa reception desk. Pumintig ang tenga ni Luz. Security. Kapag dumating ang security tapos na ang lahat, kukulungin siya sa isang silid, iimbestigahan, at sa mga oras na yon ang helicopter ni Rico Torres ay isa na lamang naglalagablab na bakal sa ilalim ng karagatan. Wala nang oras. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo. Nakita niya ang pribadong elevator. Ang indicator sa itaas nito ay umilaw rooftop. Ibig sabihin bumaba ito. Paparating na si Rico Torres. Marahil ay may naiwan siya sa kanyang opisina. Ito na. Ito na ang huling pagkakataon niya. Binitawan niya ang kanyang cart. Sa isang kilos na hindi niya inasahan sa sarili, tinulak niya si Karen ng malakas. Natumba si Karen sa sahig, gulat na gulat. Hindi lumingon si Luz. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis patungo sa elevator. Narinig niya ang sigaw ni Karen sa likuran niya, security. Tulong na babaliw na siya. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng elevator, nakita niyang papalabas si Rico Torres. Ang kanyang mukha ay seryoso, abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Sa likod niya ay ang kanyang personal na bodyguard. Wala nang pag-aalinlangan, ito ang sandali. Ang sandali na babago sa lahat. Hinarang ni Luz ang daanan ng kanyang dibdib ay umaakyat baba dahil sa pagod at takot. Ginoo, Ginoong Torres, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at desperado. Napaangat ng tingin si Rico Torres, ang kanyang muka ay nagpakita ng matinding pagkayamot. Ang hari ay naabala ng isang alipin. Anong, "Huwag po kayong sumakay sa helicopter," putol ni Luz. Ang mga salita ay lumabas na parang isang ragasan ng tubig. Ang security ay papalapit na sa likuran niya. Naramdaman niya ang kanilang mga kamay sa kanyang balikat. Ngunit hindi niya inalis ang kanyang mga mata kay Rico Torres. Nagmamakaawa, umaasa. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang buong pasilyo ay tila huminto sa paghinga. Ang tanging maririnig lamang
ay ang mahinang ugong ng air conditioning system at ang naghahabol na paghinga ni Luz. Ang mga kamay ng dalawang security guard ay parang mga bakal na nakahawak sa kanyang mga braso, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa nag-iisang tao sa kanyang harapan, si Enrique Rico Torres Dare. Nakatayo si Rico na parang isang estatwang yari sa yelo. Ang kanyang telepono ay bahagyang nakababa. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagkayamot ay napalitan ng malamig na galit. Ang kanyang mga mata na kulay abo at kasing talim ng salamin ay tinitigan si Luz na para bang isa siyang insektong gumapang sa kanyang perpektong mundo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang boses ni Rico ay mababa at puno ng panganib, bawat salita ay tila isang patak ng asido. Sa mismong sandaling iyon, ang pinto ng pangunahing elevator ay bumukas at lumabas ang magkapatid na Al-Hashem na halatang nagtataka kung bakit natagalan si Rico. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pagkagulat nang makita ang eksena, ang tagalinis na babae hinahawakan ng mga gwardiya habang desperadong nakatingin sa kanilang bagong kasosyo. Naramdaman ni Luz ang kanilang mga tingin, ang mga mata ng mga taong nagplano ng pagpatay, ngunit wala nang atrasan. "Huwag po kayong sumakay sa helicopter, sir." Ulit ni Luz, ang kanyang boses ay naging isang sigaw ng pakiusap. "Isang bitag po iyon, papatayin po nila kayo." Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Tumingin si Rico mula kay Luz patungo sa naguguluhang mukha ng mga Al-Hashem. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumuhit sa kanyang mukha, isang kahihiyan na dulot ng isang eksenang cheap na nagaganap sa harap ng kanyang mga bilyonaryong bisita. Si Jamal Al-Hashem ang unang bumasag sa katahimikan. Humakbang siya palapit, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkainsulto. "Ginoong Torres, ganito ba ang klase ng mga empleyado na mayroon ka isang hysterical na babae na gumagawa ng eskandalo?" Ang mga salita ni Jamal ang nagsilbing mitya sa galit ni Rico. Hindi ang babala, kundi ang kahihiyan. Ang kanyang ego na kasing taas ng gusaling iyon ay hindi matanggap na isang hamak na tagalinis ang sumisira sa pinakamatagumpay na sandali ng kanyang buhay. "Bitawan niyo siya," utos ni Rico sa mga gwardiya. Nag-aalangang binitawan ng mga gwardiya si Luz. Humakbang si Rico palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Tumigil siya sa mismong harapan niya, napakatangkad, napakalakas at nag-aapoy sa galit. "Sino ka para sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko?" mariing tanong ni Rico. "Sino ka para akusahan ang mga bisita ko? Nababaliw ka na ba?" "Narinig ko po sila," pilit ipinapaliwanag ni Luz. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sa Summit Hall, sinabi po nilang sasabotahehin ang preno ng helicopter. Magmumukha daw pong aksidente. "Maniwala po kayo sa akin." Isang tawa ang kumawala kay Rico. Hindi ito isang masayang tawa, kundi isang tawang puno ng pangiinsulto. Isang maikli, tuyot at malupit na tunog. "Maniwala sa'yo," ulit niya, na parang ang ideya ay ang pinakakatawa-tawang bagay sa mundo. "Bakit ako maniniwala sa isang basura na tulad mo?" Isang taong marahil ay inggit lang sa mga taong may narating sa buhay. Ang salitang basura ay tumama kay Luz nang mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Naramdaman niyang gumuho ang kanyang lakas. Ngunit kailangan niyang subukan kahit sa huling pagkakataon. Hinawakan niya ang manggas ng mamahaling Amerikana ni Rico, isang desperadong kilos. "Pakiusap, sir." Ang paghawak na yon ang naging huling paglabag. Para kay Rico yon ay isang karumaldumal na paglapastangan. Ang dumi ng isang hamak na tagalinis ay dumapo sa kanyang perpektong kasuotan. Sa isang marahas at mabilis na kilos, iwinaksi ni Rico ang kanyang braso. "Huwag mo akong hawakan," sigaw niya, ang kanyang boses ay dumagundong sa buong pasilyo. Ang lakas ng kanyang pagiwag ay nagpatalsik kay Luz. Natapilok siya sa sarili niyang mga paa
at bumagsak ng malakas sa makintab na sahig na marmol. Ang sakit ng kanyang balakang na tumama sa sahig ay halos magpamanhid sa kanya. Mula sa sahig nakatingala siya, nakita niya ang mukha ni Rico na namumula sa galit. Nakita niya ang pagkasuklam sa mga mata nito. Wala kang kwenta, dagdag pa ni Rico. Bigla dumukot siya sa kanyang bulsa, kinuha ang kanyang wallet at kumuha ng isang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso. Sa isang kilos na puno ng paghamak, ibinato niya ang pera sa mukha ni Luz. Ang mga papel na pera ay nagsabog sa hangin at dahan-dahang bumagsak sa paligid niya. Sa ibabaw niya na parang mga tuyong dahon sa taglaga. Ayan, sigaw ni Rico. Iyan ba ang gusto mo? Pera, kumuha ka ng atensyon. Para makahingi ng limos, kunin mo yan. At umalis ka sa paningin ko. You're fired. Huwag na. Huwag ka nang magpapakita sa gusaling ito kahit kailan. Ang mga salitang iyon kasama ng pera na nakakalat sa sahig ang tuluyang pumatay sa espiritu ni Luz. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit. Ang mga tao sa paligid, ang mga gwardiya, si Patricia na nakasilip mula sa kanyang opisina at kahit ang magkapatid na Al-Hashem ay nakatingin sa kanya. Isang palabas. At siya ang kaawa-awang bida. Kuha utos ni Rico sa mga gwardiya habang inaayos niya ang kanyang Amerikana na tila nadumihan. Muling hinawakan ng mga gwardiya si Luz, mas marahas ngayon at kinaladkad siya palayo. Hindi na siya pumalag, wala nang natirang lakas sa kanya. Habang hinihila siya palayo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Rico. Nakita niyang ngumiti ito nang pilit sa mga Al-Hashem. Pasensya na kayo. Mahirap talagang makahanap ng matinong serbisyo ngayon. Pumasok ang tatlo sa pribadong elevator. Ang makintab na pinto nito ay nagsimulang sumara. Sa huling sandali sa salamin ng nagsasarang pinto, nakita ni Luz ang kanyang refleksyon, isang babaeng nakaluhod sa kahihiyan, habang ang lalaking sinubukan niyang iligtas ay tumalikod na patungo sa kanyang kamatayan. Isinara ang pinto. Kinaladkad siya ng mga gwardiya palayo sa marangyang pasilyo patungo sa hagdanan ng emergency. Puno ng luha at pagkabigo ang kanyang mga mata. Ngunit habang papalapit sila sa pinto ng hagdanan, isang bagay sa pader ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na bagay na pula. Ang fire alarm box. Isang ideya, isang desperado baliw na ideya ang biglang sumibol sa kanyang isipan na parang isang kidlat sa gitna ng madilim na kalangitan. Kung ang kanyang mga salita ay walang halaga, marahil ang isang malakas na ingay ay may magagawa. Bitiwan niyo ko. Sigaw ni Luz, at sa isang huling pagsabog ng lakas na dulot ng purong desperasyon, iwinaksin niya ang kanyang mga braso. Nabigla ang mga gwardiya sa biglaang paglaban, bahagyang lumuwag ang kanilang pagkakahawak. Iyon lang ang kailangan niya. Hindi siya tumakbo palayo. Tumakbo siya patungo sa pader. Ang fire alarm box ay nasa likod ng isang manipis na salamin. Ang kulay pula nito ay parang isang dugong pumipintig sa gitna ng kulay abong dingding. Ito ay isang sagradong bagay sa isang gusali. Isang bagay na hindi dapat galawin maliban kung may tunay na panganib. Para kay Luz, wala nang mas tunay na panganib kaysa sa nagaganap ngayon. Kung hindi ninyo ako pakikinggan, sabi niya sa kanyang isip na parabang isang panalangin at isang sumpa, paniguradong may makikinig dito. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang siko at ibinagsak ito ng buong lakas sa salamin. Isang matinis na tunog ng nababasag na kristal ang pumunit sa katahimikan ng pasilyo. Naramdaman ni Luz ang sakit sa kanyang siko, isang matalim na kirot, ngunit binaliwala niya ito. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay hinila ang maliit na lever. Sa isang iglap, ang mundo ay sumabog sa ingay. Isang nakabibinging sirena ang umalingaw-ngaw sa buong palapag, isang tunog na hindi lamang naririnig, kundi nararamdaman, isang panginginig na gumagapang mula sa sahig, paakyat sa mga pader
at tumatagos hanggang sa kaibuturan ng mga buto. Kasabay nito ang mga puting ilaw sa kisame ay namatay at napalitan ng paulit-ulit na pagkindat ng mga pulang ilaw na pang-emergency na ginagawang isang eksena mula sa isang masamang panaginip ang buong pasilyo. Anong ginawa mo, babae ka? Sigaw ng isa sa mga guwardiya. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Ngunit bago pa man sila makalapit muli kay Luz, isang bagong tunog ang narinig, isang pagsitsit mula sa itaas. At pagkatapos, bumuhos ang tubig. Ang mga fire sprinklers sa kisame ay nabuhay. Hindi ito isang ambon. Ito ay isang dilubyo. Isang malakas na buhos ng marumi at malamig na tubig na naipon sa mga tubo sa loob ng maraming taon. Sa loob lamang ng ilang segundo, basang-basa na si Luz mula ulo hanggang paa. Ang kanyang uniforme ay dumikit sa kanyang balat na parang pangalawang balat ng kahihiyan. Ang tubig na tumutulo sa kanyang mukha ay humalo sa kanyang mga luha. Napatanga ang mga gwardiya, nalilito sa biglaang kaguluhan. Ngunit sa kabila ng lamig ng ingay at ng sakit sa kanyang siko kung saan tumutulo na ang dugo, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Luz. Nagawa niya. Alam niya ang mga protocol. Sa isang aktibong fire alarm, lahat ng elevator ay automatikong hihinto o bababa sa ground floor. Lahat ng operasyon sa rooftop, lalo na ang paglipad ng sasakyang panghimpapawid, ay mahigpit na ipinagbabawal. Hindi na makakalipad si Rico Torres ngayong araw. Kasuklaman siya nito. Idemanda. Ikulong. Ngunit mananatili siyang buhay para gawin ang mga iyon. Nang sa wakas ay matauhan ang mga gwardiya, sinunggaban nila siya. Sa pagkakataong ito, wala na siyang anumang pagtutol. Hinayaan niyang higpitan nila ang pagkakahawak sa kanya. Ang kanilang mga daliri ay bumaon sa kanyang basang-basang braso. Samantala, sa loob ng pribadong elevator, ang marangyang kahon na bakal ay biglang yumanig at huminto. Ang malambing na musika ay naputol at ang mga eleganteng ilaw ay namatay, pinalitan ng isang mahinang ilaw pang-emergency. Ano ang nangyayari? Tanong ni Karim Al-Hashem. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Isang sintetikong boses ang nagsalita mula sa mga speaker babala. Ang fire alarm ay na-activate. Ang safety protocol ay ipinapatupad. Ang elevator ay bababa na sa ground floor. Manatiling kalmado. Anak ng... Sigaw ni Rico at sinuntok niya ang pader ng elevator. Hindi maaari. Hindi ngayon. Kalma lang, Rico, sabi ni Jamal, ngunit kahit siya ay hindi maitago ang tensyon sa kanyang boses. Nagkatinginan sila ni Karim. Ang kanilang perpektong plano ay nasira. Isang technical error lang siguro, sabi ni Rico pilit, na pinapakalma ang sarili sa harap ng kanyang mga kasosyo. Pagbaba natin, may mga ulo na gugulong. Ang elevator ay nagsimulang bumaba, ngunit napakabagal. Habang nasa loob sila ng nakakulong na espasyo, isang nakakainis na pagdududa ang nagsimulang kumapit sa isipan ni Rico. Yung babae. May sinabi siya tungkol sa bitag, tungkol sa helicopter. At ngayon, biglang tumunog ang alarma para pigilan ang pag-alis namin. Hindi. Imposible. Ngunit ang pagkakataon ay masyadong perpekto. Nang sa wakas ay bumukas ang mga pinto sa lobby, isang tanawin ng kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Ang dating tahimik at eleganteng lobby na gawa sa puting marmol ay isa ng magulong lawa. Daan-daang empleyado ang nagsisilikas, lahat ay basang-basa dahil sa mga sprinkler. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay papalapit na. Gusto kong malaman kung sino ang may kagagawan nito. Sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay. Ang hepe ng seguridad, isang malaking lalaki na may mukhang bulldog, ay tumakbo papalapit sa kanya, lumulusong sa tubig. Sir Torres, nahuli na po namin siya. Siya po ang nag-activate ng alarma sa ika-5 palapag. Sinira niya ang salamin. Itinuro ng hepe ang direksyon kung saan hawak-hawak ng kanyang mga tauhan
ang salarin. Sinundan ni Rico ang kanyang tingin at doon sa gitna ng lahat, nakita niya si Luz, basang-basa. Nanginginig sa ginawang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. May dugo sa kanyang siko. Ngunit sa kabila ng kanyang kaawa-awang kalagayan, ang kanyang ulo ay nakataas. At ang kanyang mga mata, madilim at malalim, ay nakatingin diretso sa kanya na may apoy na hindi pa niya nakita kailanman. Sumabog ang galit ni Rico. Nakalimutan niya ang kanyang mga kasosyo, ang kanyang imahe, ang daan-daang taong nakatingin. Lumusong siya sa tubig at naglakad patungo kay Luz. Ikaw! Sigaw niya, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa muka ni Luz. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Milyon-milyon ang nawala sa kumpanya dahil sa paghinto ng operasyon, dahil lang sa isang walang kwentang pag-aalboroto mo. Hindi umatras si Luz. Ang tubig ay tumutulong mula sa kanyang baba. Hindi po ito pag-aalboroto. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga panga. Iniligtas ko po ang buhay ninyo. Sa sobrang galit, itinaas ni Rico ang kanyang kamay. Akmang sasampalin siya, ngunit napigilan niya ang sarili sa huling sandali. Huli na ang lahat. Bulong ni Luz, ang kanyang tingin ay lumampas kay Rico at napunta sa magkapatid na Al-Hashem na nakamasid sa likuran. At pagkatapos sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng lahat, sumigaw siya. Ngunit hindi sa Tagalog o Ingles. Sumigaw siya sa wikang narinig niya kanina sa Summit Hall sa perpektong tuldik na itinuro ng kanyang lolo. Ang pagbagsak ng hari ay ang pag-akyat ng mga asong gubat. Ang mga salitang Arabe ay pumunit sa hangin na parang isang matalim na espada. Ang epekto ay agaran. Si Rico ay hindi naintindihan ang mga salita, ngunit naintindihan niya ang reaksyon. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa mukha ni na Jamal at Karim Al-Hashem. Nawala ang kanilang pagkukunwari. Sa isang iglap, isang hindi maikakailang bakas ng gulat at takot ang gumuhit sa kanilang mga mukha. At sa sandaling iyon, ang malamig at makamandag na ahas ng pagdududa ay tuluyan ng pumulupot sa puso ni Rico Torres. Ang lobby ng Torres Tower ay naging isang teatro ng nakabibinging katahimikan. Ang sirena ng alarma ay humina na pinalitan ng malayong ugong ng mga paparating na bumbero at ng tuloy-tuloy na pagpatak ng tubig mula sa mga sprinkler. Lahat ng mata mula sa mga basang-basang empleyado hanggang sa mga security guard ay nakatuon sa apat na tao, sa gitna si Rico, si Luz, at ang magkapatid na Al-Hashem. Ang mga salitang Arabe na binitiwan ni Luz ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang hiwagang hindi maintindihan ng karamihan, ngunit ang epekto nito ay malinaw na parang sikat ng araw. Ang mukha ni Karim Al-Hashem ay namutla habang ang panga naman ni Jamal ay nagtagis. Kalokohan. Mabilis na sabi ni Jamal pilit na ibinabalik ang kanyang kompostura. Ang kanyang boses ay masyadong malakas, masyadong pilit. Nagsasalita siya ng kung ano-anong walang kabuluhan na narinig niya siguro sa isang pelikula. G. Torres, ito ay isang malinaw na paninirang puri. O marahil, isa siyang espiya. Dagdag ni Karim, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Rico. Ipinadala ng iyong mga katunggali para sirain ang ating kasunduan sa pinakakritikal na sandali. Magaling silang magsalita. Mabilis mag-isip. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Rico ang isang segundo ng katotohanan, ang isang iglap ng hindi mapagkakamali ang takot sa kanilang mga mata. Ang kanyang isipan na sinanay na mag-analisa ng mga numero sa stock market at mga kahinaan sa kontrata ay mabilis na nagdugtong-dugtong sa mga pangyayari. Ang babala, ang alarma, ang kanilang reaksyon. Hindi na ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Dahan-dahan ibinaling ni Rico ang kanyang tingin mula sa mga Al-Hashem patungo kay Luz. Nakatayo pa rin ito, hawak ng mga gwardiya, basang-basa at nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata.
Ano ang sinabi mo? Tanong ni Rico, ang kanyang boses ay mahinahon na ngayon, ngunit mas malamig at mas mapanganib kaysa kaninang sumisigaw siya. Hindi sumagot si Luz. Itinuon niya lamang ang kanyang tingin sa magkapatid na Al-Hashem. Humarap si Rico sa kanyang mga bagong kasosyo. Isang simpleng tanong, bakit kayo magugulat sa isang kasabihan lang? Hindi kami nagulat, na insulto kami. Giit ni Jamal. Ngunit ang kanilang mga pagsisinungaling ay wala ng bigat. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Suwelten siya utos ni Rico sa mga gwardiya. Pero Sir Nino, protesta ng hepe ng seguridad. Sinabi kong bitawan ninyo siya. Ulit ni Rico, may diin na hindi matitinag, nag-aatubiling binitawan ng mga gwardiya si Luz. Napaurong siya ng isang hakbang hinahaplos ang kanyang mga braso na namumula. Tapos na ang pagdiriwang, sabi ni Rico sa lahat. Mayroon lamang kaming hindi pagkakaunawaan. Gentlemen. Bumaling siya sa magkapatid na Al-Hashem, isang ngiting walang buhay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mayroon pa tayong hapunan na dapat puntahan. Ihahatid ko kayo. Sa tingin ko, ay sa aming sariling sasakyan na lang kami pupunta. Mabilis na sagot ni Jamal. Pagkatapos ng lahat ng ito, igigiit ko ang putol ni Rico para makabawi sa abala. Pagkatapos bumaling siya kay Luz at binitiwan ng isang desisyon na gumulat sa lahat, lalo na sa babae. At sasama siya sa atin. Ano't sabay na sabi ni Patricia at ng hepe ng seguridad. Maging ang magkapatid na Al-Hashem ay hindi na itago ang kanilang pagkabigla. Nababaliw ka na ba, Rico? Mahinang sabi ni Karim. Kung siya ay nagsisinungaling. Paliwanag ni Rico, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga Al-Hashem. Gusto kong personal siyang ihatid sa polisiya pagkatapos ng ating hapunan. At kung siya naman ay nagsasabi ng totoo, kung gayon, mas ligtas siya kung kasama ko. Iyon ay isang hamon, isang bitag. Kung tatanggi ang magkapatid, para na rin nilang inamin na may itinatago sila. Kung sasang-ayon sila, makukulong sila sa isang sasakyan kasama ang kanilang target at ang nag-iisang saksi. Nagkatinginan sina Jamal at Karim. Sa isang mabilis at hindi mahahalagang senyas nagpasya sila. Kailangan nilang sumakay. Kailangan nilang panatilihin ang pagkukunwari hanggang sa maisagawa ang kanilang plan B. Kung iyan ang gusto mo, sabi ni Jamal pilit ng ngumiti. Tara na, tapusin na natin ang gabing ito. Ang biyahe mula sa lobby patungo sa basement parking ay ang pinakamahabang biyahe sa elevator sa buhay ni Luz. Walang nagsasalita. Ang tensyon sa loob ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Ang armored Maybach ni Rico ay naghihintay isang itim at makintab na hayop sa gitna ng mga konkretong pader. Binuksan ng trooper isang malaking lalaki na nagngangalang Victor ang pinto sa likuran. Sumakay ka. Utos ni Rico kay Luz. Doon ka sa folding seat sa harap namin. Sumunod si Luz nang walang imik. Umupo siya sa maliit na upuan na nakaharap sa likod, ang kanyang mga tuhod ay magkadikit. Sumunod ang magkapatid na Al-Hashem, umupo sa malambot na beige leather. At sa huli si Rico na umupo sa tabi nila. Ang pinto ay nagsara na may mabigat at selyadong tunog. Ikinukulong silang apat sa isang kapsula ng luho at nagbabantang panganib. Habang umaandar ang sasakyan paakyat sa lansangan, ang katahimikan sa loob ay halos nakakabingi. Sa labas ang mga tunog ng lungsod, ang mga busina, ang mga sirena ay parang mga bulong na lamang. Si Jamal at Karim ay nakatingin sa bintana, iniiwasan ang mga mata ni Luz. Ngunit si Luz ay hindi inaalis ang tingin sa kanila. Pinapanood niya ang bawat galaw, bawat paghinga. Bigla nakita niyang dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Karim. Dahan-dahan itong dumukot sa bulsa ng kanyang Amerikana. Inilabas nito ang isang telepono, itinago sa ilalim ng kanyang hita para hindi makita ni Rico. Ang mga daliri nito ay mabilis na nag-type sa screen. Isang mensahe. Nag-initiate sila ng Plan B.
Naramdaman ni Luz ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin kay Rico ang nakita niya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Anong sasabihin niya? Nakita ko siyang nag-text. Muli siyang magmumukhang baliw. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Isang kamanghamanghang kultura ang mayroon kayo. Biglang nagsalita si Rico, binasag ang katahimikan. Palagi kong hinahangaan ang lalim ng inyong wika. Totoo ba na mayroon kayong daan-daang salita para sa kamelyo at daan-daang salita rin para sa kataksilan? Napatingin sa kanya si Jamal. Ang Arabe ay wika ng mga Makata at mandirigma Rico. Mayroon kaming salita para sa lahat ng bagay na mahalaga. Ang katapatan ay isa sa mga yon. Habang nagaganap ang kanilang matatalim na palitan ng salita, nakita ni Luz ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi ni Karim. Nakatanggap na ito ng sagot sa kanyang mensahe. Itinago nito ang telepono. Ang sasakyan ay papalapit na sa isang underpass, ang mahabang tunnel na nagdudugtong sa Makati at BGC. Madilim. Walang signal, walang mga traffic camera. Isang perpektong lugar para sa isang ambush. Napansin ni Jamal ang tingin ni Luz sa papalapit na tunnel. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sana ay tumawag na ang mekaniko mo, Rico, sabi niya na may pahiwatig. Mawawalan tayo ng signal pagpasok sa tunnel. Iyon na yon. Ang kumpirmasyon. Nanlaki ang mga mata ni Luz. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumingin siya kay Rico, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pakiusap. Isang mensaheng walang salita. Bitag. Ang tunnel ay isang bitag na huli ni Rico ang kanyang tingin. Sa isang sandali nagkaroon sila ng koneksyon. Nakita niya ang dalisay na takot sa mga mata nito at sa kauna-unahang pagkakataon, sa gabing iyon, pinili niyang maniwala sa kanyang instinct. Pinindot niya ang intercom. Victor. Sabi ni Rico, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Baguhin ang ruta, huwag dumaan sa tunnel. Masunod po, sir, sagot ng trooper. Dumaan tayo sa coastal road. Sa sandaling iyon, ang maskara ng pagkukunwari ng magkapatid na Al-Hashem ay tuluyang nabasag. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng hindi maitatagong galit at pagkabigla. Isang malaking pagkakamali yan, Rico. Sabi ni Jamal, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang papasok sa kanyang Amerikana. Ang loob ng Maybach ay biglang naging isang pressure cooker. Ang hangin ay naging mabigat siksik sa tensyon na halos nahihipo. Ang utos ni Rico na baguhin ang ruta ay isang deklarasyon ng giyera at lahat ng nasa loob ng sasakyan ay alam iyon. Isang pagkakamali yan, Rico. Ang boses ni Jamal Al-Hashem ay hindi na isang bulong. Ito ay isang ungol. Ang kanyang kamay na kanina'y dahan-dahang gumagapang ay biglang bumilis. Bago pa man makakilos si Rico, ang kinang ng itim na metal ay sumilay sa madilim na kabina. Isang pistola, maliit moderno at may nakakabit na silencer. Ito ang sandata ng isang profesional na mamamatay tao, hindi ng isang negosyante. May baril siya. Sigaw ni Luz, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ito ang hudyat na nagsimula ng kaguluhan. Sa isang kilos na dulot ng purong instinct, inihagis ni Rico ang kanyang sarili, patagilid, patungo sa direksyon ni Karim. Ito ay isang kilos na nagligtas sa kanyang buhay. Isang mahinang puff ang narinig, mas malakas kaysa sa isang hininga, ngunit mas mahina kaysa sa isang tunay na putok. Isang maliit na butas ang biglang lumitaw sa mamahaling leather ng upuan, eksakto kung saan nakasandal ang dibdib ni Rico. Ilang segundo lang ang nakalipas. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng bagong katad. Victor, bilis! Sigaw ni Rico. Narinig ng trooper ang komosyon sa likod. Nang walang pag-aalinlangan, bigla niyang inikabig ang manibela. Ang mabigat na Maybach ay umikot ng marahas sa kalsada
Ang mga gulong nito ay umungol sa aspalto. Sa labas ang mga busina ng ibang sasakyan ay nagsimulang mag-ingay. Sa loob ang lahat ay naitsa patagilid. Ang biglaang pag-ikot ay nagbigay ng pagkakataon kay Rico. Ngunit sina Jamal at Karim ay dalawa laban sa isa. Sinunggaban ni Karim ang mga braso ni Rico, pilit siyang idinidiin sa upuan. Tapusin mo na siya, Jamal, ngayon na. Sigaw ni Karim sa Arabe. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng galit. Nagpupumiglas si Rico. Malakas siya, ngunit ang espasyo ay napakaliit. Siniko niya si Karim sa tiyan, ngunit ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Itinaas muli ni Jamal ang baril sa pagkakataong ito ay itinutok sa ulo ni Rico. Lahat ay naganap sa loob lamang ng ilang segundo. Nakita ni Luz ang lahat na parang nasa slow motion. Ang baril, ang desperadong mukha ni Rico, ang tagumpay sa mga mata ni Jamal. Walang oras para mag-isip, walang oras para matakot. Mayroon lamang oras para kumilos. Ang kanyang mga mata ay napadako sa center console sa pagitan ng mga upuan sa likod. Nakita niya ang isang bagay na iniwan ni Rico kanina, isang bote ng sparkling water. Hindi ito plastic. Ito ay gawa sa makapal mabigat na salamin, isang simbolo ng luho na ngayon ay magiging isang sandata ng desperasyon sa isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang sigaw na pinaghalong takot at galit. Inihagis niya ang kanyang sarili, pasulong, mula sa kanyang maliit na upuan. Dinampot niya ang bote gamit ang dalawang kamay. Itinaas niya ito. At sa buong lakas na kaya niyang ibigay, ibinagsak niya ang makapal na puwitan ng bote sa kamay ni Jamal na may hawak ng baril. Isang nakakakilabot na tunog ng nabaling buto ang narinig mas malakas pa kaysa sa naunang putok. Isang hindi makataong sigaw ng sakit ang kumawala kay Jamal. Ang kanyang mga daliri ay bumukas at ang itim na pistola ay nahulog umikot sa ere at bumagsak sa malambot na carpet ng sasakyan. Ang kamay ko. Ang sakit na naramdaman ni Jamal ang nagbigay ng pagkakataon kay Rico. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagpakawala siya ng isang malakas na siko na tumama sa ilong ni Karim. Isang malutong na tunog ang narinig at si Karim ay napaatras, ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Magmaneho ka lang, Victor. Huwag kang hihinto. Sigaw ni Rico habang sinusubukan niyang itulak ang dalawang kapatid palayo. Ang Maybach ay humarurot, iniwan ang magulong trapiko sa likuran. Sa gitna ng nagpapatuloy na paglalabanan, si Luz ay gumapang sa sahig. Hinahanap niya ang baril sa dilim, ang kanyang mga kamay ay kinakapa ang malambot na carpet. Naramdaman niya ang mga paa ng mga lalaki na tumatama sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito ininda. At pagkatapos naramdaman niya ito, ang malamig, matigas at nakamamatay na bakal. Nakuha ko? Sigaw niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hinawakan niya ang baril. Mabigat ito sa kanyang mga kamay, isang bagay na hindi niya pa nahawakan kailanman. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit itinaas niya ito. Itinutok niya ito, hindi sa ulo, hindi sa dibdib, kundi sa malaking katawan ni Jamal na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang basag na kamay. Huwag kayong kikilos. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang boses ay tila hindi sa kanya. Ito ay boses ng isang taong wala nang maaaring iwalan. Isang boses na puno ng bagsik. Biglang huminto ang lahat. Napatigil sina Jamal at Karim. Tumingin sila hindi kay Rico na ngayon ay nakatayo na naghahabol ng hininga, kundi sa babae. Ang babaeng tagalinis. Ang babaeng basura. Ang babaeng invisible. Nakaupo siya sa sahig ng kanilang hawlang ginto, basang-basa. May dugo sa siko, ang kanyang uniforme ay may bahid ng dumi. Ngunit sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang baril, at ang baril na yon ay nakatutok sa kanila. Sa mga mata niya wala nang bakas ng takot. Napalitan iyon ng isang matigas at hindi matitinag na determinasyon. Tumingin si Rico
Mula sa magkapatid patungo kay Luz, pagod, may galos, ngunit buhay. At sa kanyang mukha isang bagong emosyon ang nabuo, isang hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang babaeng sinubukan niyang sirain at tapakan ng pera, ilang minuto lang ang nakalipas. Ay ang nag-iisang dahilan kung bakit siya humihinga pa ngayon. Ang dagundong ng makina ng Maybach at ang mabilis na paglipas ng mga ilaw sa labas, ang tanging gumagalaw sa eksenang tila nagyelo sa loob. Si Luz ay nanatiling nakatutok, ang baril ay mahigpit na hawak ng kanyang dalawang kamay upang pigilan ang panginginig. Sina Jamal at Karim Al-Hashem ay parang mga estatwang napipi. Sa kanilang kinauupuan ng kanilang mga mukha ay pinaghalong sakit-galit at hindi makapaniwalang pagkatalo. Dahan-dahang gumalaw si Rico. Kinuha niya ang telepono ni Karim na nahulog sa sahig. Ang screen nito ay bukas pa. Isalin mo. Utos niya kay Luz. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panginginig. Tinapat niya ang telepono sa direksyon ni Luz. Hindi inalis ni Luz ang baril sa magkapatid, ngunit ibinaling niya ang kanyang mga mata sa screen. Ang kanyang utak na kanina'y puno ng adrenaline ay muling nag-analisa ng mga salitang Arabe. Bawat salita ay isang patunay ng kanilang karumal-dumal na balak. Ang target ay lumihis ng ruta. Basa ni Luz ang kanyang boses ay halos pabulong-o. Paparating na kami sa Coastal Road, naghihintay ng hudyat. Gawin ninyo na ngayon. Basa niya sa kasunod na mensahe, gawing mukhang isang holdapang na uwi sa patayan. Walang dapat mabuhay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sasakyan. Ibinaba ni Rico ang telepono. Tumingin siya sa magkapatid na para bang ngayon niya lang sila tunay na nakita, hindi bilang mga kasosyo, kundi bilang mga ahas. Isang holdapan. Ulit ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng mapait na pangunawa. Ang buhay ko, ang halaga lang pala sa inyo, ay isang headline sa balita bukas. Hindi na sumagot ang magkapatid. Ano pa ang sasabihin nila? Ang ebidensya ay nasa telepono. Ang sandata ay nasa kamay ng kanilang inaakalang biktima. Victor, sabi ni Rico sa intercom, tumawag ka ng pulis. Sabihin mong may naganap na attempted murder. Sabihin mong papunta tayo sa itinakdang rendezvous point. Masunod po, sir. Nagawa ko na po. Sagot ng super, ang kanyang boses ay matatag. Sa di kalayuan na tanaw na nila ang kumikislap na mga ilaw na pula at asul. Isang hadlang ng mga sasakyan ng pulis ang naghihintay sa kanila sa isang tahimik na bahagi ng kalsada. Nang huminto ang Maybach, ang katahimikan ay biglang nabasag. Ang mga pinto ay bumukas. Ang mga pulis na may matataas na kalibre ng baril ay sumigaw. Baba itaas ang mga kamay. Isa-isang pinalabas ang magkapatid na Al-Hashem, pinusasan at isinakay sa police car. Ang kanilang mga protesta tungkol sa diplomatic immunity ay binaliwala. Nang mawala na ang banta, doon pa lamang tuluyang bumigay ang katawan ni Luz. Ang adrenaline na nagpapanatili sa kanyang lakas ay biglang nawala na, nag-iwan ng isang nakakapanghinang pagod. Ang baril ay bumagsak mula sa kanyang mga kamay, gumawa ng isang mahinang kalabog sa mamahaling carpet. Napaupo siya sa sahig ng sasakyan, niyakap ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak. Hindi ito iyak ng takot, kundi iyak ng pagkaubos. Ang bigat ng lahat ng nangyari sa gabing iyon, ang takot, ang kahihiyan, ang karahasan, ang bigat ng paghawak sa buhay at kamatayan ay bumuhos mula sa kanya sa anyo ng mga luhang hindi mapigilan. Si Rico ay nanatiling nakatayo sa labas ng sasakyan, pinapanood ang pag-aresto sa kanyang mga dating kasosyo. Nang matapos ang komosyon, lumingon siya at nakita si Luz sa loob, isang maliit at nanginginig na anyo sa gitna ng luho. Isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman o marahil ay hindi pa niya naramdaman kailanman ang bumalot sa kanya. Kahihiyan. Isang malalim na kakapasong kahihiyan.
Dahan-dahan siyang pumasok muli sa sasakyan. Umupo siya sa tapat ni Luz. Tapos na, mahina niyang sabi. Ligtas na tayo. Hindi tumigil sa pag-iyak si Luz. Ihahatid na kita, sabi ni Rico. Ibinigay niya ang address ni Luz kay Victor. Ang biyahe patungo sa bahay ni Luz ay ang pinakatahimik sa lahat. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang hikbi na lamang ni Luz ang maririnig. Si Rico naman ay nakatingin lamang sa labas, pinapanood ang pagbabago ng tanawin. Mula sa makikinang na tore ng Makati, dumaan sila sa mga abalang kalsada hanggang sa makarating sa masisikip at madidilim na eskinita ng Taguig. Huminto ang sasakyan sa isang lugar kung saan hindi na ito makakapasok pa. Hanggang dito na lang po tayo, sir, sabi ni Victor. Tumingin si Rico sa labas. Nakita niya ang mga bahay na dikit-dikit gawa sa yero at hindi pantay-pantay na hollow blocks. Ang amoy ng estero at nilulutong pagkain ay pumasok sa loob ng sasakyan nang buksan niya ang bintana. Ito ang mundo ni Luz at sa unang pagkakataon, naunawaan ni Rico kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng kanilang mga buhay. Ang lalaking may-ari ng mga toreng kristal ay nasa kaharian ng mga taong ang tanging pangarap ay mabuhay para sa susunod na araw. Luz, mahina niyang tawag. Tumigil sa pag-iyak si Luz. Itinaas niya ang kanyang mukha na mumugto ang mga mata at may bahid pa rin ng dumi. Dito na tayo. Tumango si Luz. Akma na siyang lalabas nang pigilan siya ni Rico. Sandali. Dumukot si Rico sa inner pocket ng kanyang Amerikana at inilabas ang kanyang checkbook. Gamit ang gintong pluma na ginamit niya sa pagpirma ng kontrata, kanina, nagsulat siya ng mabilis. Ang mga numero ay malalaki, 7 digit. Pinunit niya ang tseke at iniabot kay Luz. Para sa'yo, sabi niya, bilang pasasalamat at bilang kabayaran sa lahat. Tinitigan ni Luz ang tseke. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para ipagamot ang kanyang lola, makabili ng sarili nilang bahay at makapagtapos siya ng pag-aaral nang walang inaalala. Ito ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Ito ang katapusan ng kanyang paghihirap. Kinuha niya ang tseke mula sa kamay ni Rico. Naramdaman ni Rico ang isang bahagyang ginhawa. Inaasahan niyang tatanggapin nito, magpapasalamat at magtatapos na ang lahat. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Hinawakan ni Luz ang tseke. Tumingin siya mula sa papel patungo sa mga mata ni Rico. Ang kanyang mga mata, kahit namumugto, ay mayroong bagong liwanag, isang liwanag ng dignidad. Dahan-dahan iniabot niya pabalik ang tseke kay Rico. Napakunot ang noo ni Rico. Anong ginagawa mo, kulang pa ba? Umiling si Luz. Ang kanyang boses nang sa wakas ay magsalita siya, ay mahina, ngunit matatag. Hindi po mabibili ng pera ang buhay ninyo, Ginoong Torres. Isang sandali ng pagkabigla. At lalong hindi po mabibili ng pera ang dignidad ko. Iniwan niya ang tseke na nakalaylay sa pagitan ng kanilang mga daliri. Pagkatapos tumalikod siya, binuksan ang pinto at lumabas sa marangyang sasakyan. Naglakad siya papasok sa madilim na eskinita, pabalik sa kanyang mundo. Iniwan si Rico Torres na mag-isa sa loob ng kanyang hawlang ginto. Hawak ang isang pirasong papel na ngayon ay parang wala ng anumang halaga. Ang sumunod na 2 araw ay isang bagyo para kay Rico Torres. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa magkapatid na Al Hashem ay sumabog na parang isang bomba sa mundo ng negosyo. Ang pangalan ng Torres Corporation ay nasa lahat ng headline, ngunit hindi sa paraang gusto ni Rico. Trader na kasosyo, pagtaksil sa pinakamataas na antas. CEO ng Torres Corp na kaligtas sa tangkang pagpatay. Ang kanyang opisina sa ika-50 palapag ay naging isang war room. Ang mga abogado ay paruot parito. Ang mga tawag sa telepono ay walang tigil
at ang mga miyembro ng board ay nag-aalala. Sa gitna ng lahat ng ito, si Rico ay gumalaw na parang isang makina kalmado, kontrolado, at walang awa. Sa isang pulong kasama ang kanyang mga top advisors, ang parehong mga taong pumalakpak at pumuri sa kanya, noong pirmahan ang kontrata, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Nasaan kayo? Tanong niya sa kanila, ang kanyang boses ay mapanganib na tahimik. Nasaan ang inyong due diligence? Nasaan ang inyong mga babala? O abala lang kayong lahat sa pagbibilang ng inyong mga bonus? Walang nakasagot. Nakayuko lamang sila. Lahat kayo, sabi ni Rico, tumayo. Fired. Ayusin ninyo ang inyong mga gamit at lumabas na kayo sa gusaling ito. Isang nakakagulat na katahimikan ang sumunod sinundan ng mga bulong ng protesta. Ngunit isang tingin lamang mula kay Rico ang nagpatahimik sa kanilang lahat. Sa araw na yon nilinis niya ang kanyang palasyo. Tinanggal niya ang lahat ng mga yes men na bumulong ng mga kasinungalingan sa kanyang tainga. Ngunit ang pinakamabigat na kakaharapin niya ay hindi ang board o ang media. Ito ay ang kanyang ama. Kinagabihan, nagpunta siya sa mansyon ng mga Torres sa Forbes Park. Naabutan niya si Don Ricardo. Sa library nito, napapaligiran ng mga lumang libro at amoy ng tabako. Nabalitaan ko ang nangyari. Sabi ng matanda, hindi inaalis ang tingin sa chessboard sa kanyang harapan. Sinabi ko na sa'yo, Enrique. Sa ibang araw sasagutin ito ni Rico nang may kayabangan. Magtatalo sila, magsisigawan, ngunit hindi ngayong gabi. Ang karanasan ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa kanya, isang lamat sa kanyang baluting bakal. Lumapit siya sa kanyang ama. Nagkamali ako, Itay. Sabi niya, ang mga salita ay tila banyaga sa kanyang dila. Tama po kayo. Iyon lang. Dalawang simpleng pangungusap, ngunit para sa kanila iyon ay isang napakalaking pag-amin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang anak. Hindi bilang isang katunggali, kundi bilang isang anak. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bigat sa mga balikat nito. Tumango ang matanda. Ang mahalaga ay natuto ka, at ang mahalaga ay buhay ka. Iyon ang simula ng pagguho ng mga pader sa pagitan nilang mag-ama. Iyon din ang nagbigay daan sa pagguho ng mga pader sa loob mismo ni Rico. Kinabukasan gumawa siya ng isang desisyon. Hindi siya nagpasundo kay Victor. Kumuha siya ng isang ordinaryong Grab. Ibinigay niya ang address na hinding-hindi niya malilimutan. Habang ang sasakyan ay papalapit sa masikip na komunidad, ni Luz naramdaman ni Rico ang isang kaba na hindi niya naramdaman kahit sa pinakamalaking business deal. Bago siya bumaba, tinanggal niya ang kanyang mamahaling Rolex at itinago sa kanyang bulsa. Inayos niya ang kanyang simpleng polo shirt. Ayaw niyang pumunta doon bilang si Rico Torres ang bilyonaryo. Gusto niyang pumunta doon bilang si Enrique ang taong may utang na buhay. Naglakad siya sa eskinita. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya, isang halatang dayo sa kanilang lugar. Ang amoy, ang ingay, ang tanawin, lahat ay sumasampal sa kanya, ipinapaalala ang mundong pinili niyang huwag pansinin. Nahanap niya ang apartment ni Luz. Ito ay maliit ang pintura, ay natutuklap na ngunit may mga halaman sa paso sa tabi ng pinto. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Ang pinto ay bahagyang bumukas at isang matandang babae ang sumilip. Si Lola Gloria. Sino po sila? Tanong ng matanda. Ang boses ay mahina. Magandang araw po. Sabi ni Rico, sinubukang ngumiti. Nandyan po ba si Luz Viminda? Ako po ang lola niya. May sakit siya ngayon, nagpapahinga. Lagnat at trangkaso dahil sa pagkabasa sa ulan. Sabi ng matanda. Sino po ba sila? Para sa apo ko. Bago pa man makasagot si Rico, isang boses mula sa loob ang narinig. Lola, sino po yan? Lumabas si Luz. Nakasuot lamang siya ng lumang t-shirt at shorts. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang muka ay maputla at nakabalot siya
sa isang makapal na kumot. Nang makita niya kung sino ang nasa pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang napahawak sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Ginoong Torres, bulong niya. Isang matinding katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakatingin lamang sila sa isa't isa. Si Lola Gloria ay nagpapalit-palit ng tingin sa dalawa na lilito. Si Rico, ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi siya nag-alok ng pera. Hindi siya nag-alok ng trabaho. Hindi niya ipinagyabang ang kanyang kapangyarihan. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Luz at sa isang boses na malinaw at walang anumang pagkukunwari. Sinabi niya ang mga salitang pinakamahirap bigkasin para sa isang taong tulad niya. Patawarin mo ako, Luz. Napatanga si Luz. Sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng sinabi ko, sa pagtrato ko sa'yo na parang basura, sa pagiging bulag ko. Huminga siya ng malalim. Patawad. Ang isang salitang yon ay naglalaman ng bigat ng kanyang pagsisisi. Ito ay hindi isang formalidad. Ito ay isang pagsusumamo. Ang mga mata ni Luz ay nagsimulang mamasa. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya inaasahan. Ngumiti si Lola Gloria mula sa likuran. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob, iniwan ng dalawa upang mag-usap. Umuulan po. Sabi ni Luz na pansin ang bahagyang pag-ambon. Gusto niyo po bang pumasok muna? Iyon ay isang imbitasyon, isang maliit na hakbang patungo sa kapatawaran. Tumango si Rico at sa unang pagkakataon, ang hari ng Toreng Kristal ay yumuko at pumasok sa maliit na tahanan ng babaeng nagligtas sa kanya mula sa kanyang sarili. Ang pader sa pagitan ng kanilang mga mundo ay nagsimula ng gumuho. Ang loob ng apartment ni Luz ay maliit ngunit malinis. Ang mga lumang kasangkapan ay nakaayos ng mabuti at may mga larawan ng kanyang pamilya sa isang maliit na estante. Ang amoy ng luya at gamot ay bahagyang nanunuot sa hangin. Para kay Rico, ang simpleng tahanang ito ay tila mas totoo at mas mainit kaysa sa kanyang malawak at malamig na penthouse. Pinaupo siya ni Luz sa nag-iisang upuang yari sa ratan habang siya naman ay umupo sa gilid ng papag. Nag-alok si Lola Gloria ng isang tasang salabat na tinanggap ni Rico ng may pasasalamat. Ang init ng inumin ay gumapang sa kanyang lalamunan, tila nagpapaginhawa hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang diwa. Hindi ko inasahan na pupunta kayo rito. Sabi ni Luz, ang kanyang boses ay medyo paos pa rin. Kailangan, sagot ni Rico, tinitingnan ang tasa sa kanyang mga kamay. May mga bagay na kailangang sabihin ng personal. Nagkaroon muli ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito puno ng tensyon, kundi ng isang nag-aatubiling pag-unawa. Tungkol sa trabaho mo, simula ni Rico. Kung gusto mo maaari kang bumalik. Doble ang sahod, triple, kahit anong hilingin mo. Umiling si Luz. Ginoong Torres, pinatawad ko na po kayo. Hindi niyo na po kailangang gawin to. Hindi ito pabor. Giit ni Rico, itinaas ang kanyang tingin. At hindi rin ito limos. Mayroon akong alok. Nag-aalangang nakinig si Luz. Sinabi mo sa akin na nag-aaral ka ng translation and interpretation. Pagpapatuloy ni Rico, may kakayahan kang hindi ko pa nakita sa iba. Mayroon kang tapang at higit sa lahat mayroon kang integridad. Ang mga katangiang yon. Iyon ang mga katangiang kailangan ko sa paligid ko. Hindi ang mga papuri ng mga taong takot sa akin. Huminga siya ng malalim. Gusto kong mag-alok sa iyo ng isang posisyon sa Torres Corporation, hindi bilang tagalinis, kundi bilang isang trainee sa aming International Liaison Department. Sasaluhin ng kumpanya ang lahat ng gastos ng iyong pag-aaral hanggang sa makapagtapos ka. Magkakaroon ka ng flexible na oras para maalagaan mo ang lola mo. At ang sahod mo ay magiging angkop sa posisyon dahil ito ay iyong pagtatrabahuhan at paghihirapan, hindi isang regalo.
Napatulala si Luz. Ito ay higit pa sa kanyang pinangarap. Ito ay hindi isang simpleng alok. Ito ay isang pinto patungo sa isang kinabukasan na akala niya ay matagal nang isinara para sa kanya. Tumingin siya sa kanyang lola na nakangiting nakikinig mula sa kusina. Pagkatapos tumingin siya pabalik kay Rico. Tatanggapin ko po. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging matatag. Pero meron din po akong isang kondisyon. Napataas ang kilay ni Rico, handang makinig. Gusto ko pong respetuhin ninyo ang aking opinyon. Sabi ni Luz, may bagong kumpiyansa sa kanyang tinig. At kapag nakita kong may mali, o kapag meron akong gustong sabihin na sa tingin ko ay tama, gusto kong pakinggan ninyo ako. Huwag niyo na po akong muling patahimikin. Sa halip na mainis, isang tunay na ngiti ang unang beses na sumilay sa mga labi ni Rico Torres. Ito ay isang nangiting pagod ngunit totoo. Pangako, sabi niya. Iyan ang pinakamadaling kondisyon na tinanggap ko sa buong buhay ko. Makalipas ang 6 na buwan, ang lobby ng Torres Tower ay kasing abala at kasing elegante pa rin tulad ng dati. Ngunit may isang bagay na nagbago. Si Karen, habang nagpupunas ng sahig, ay napatigil nang may dumaan sa kanyang harapan. Isang babaeng nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng corporate attire. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at may dala siyang leather portfolio. Naglalakad siya nang may kumpiyansa, binabati ang mga gwardiya at receptionist nang may ngiti. Si Luz Biminda. Napatungo si Karen, nagkunwaring abala sa kanyang trabaho, puno ng pinaghalong inggit at hiya. Ang dating invisible na tagalinis ay isa na ngayong kilalang mukha sa gusali. Dire-diretsong sumakay si Luz sa executive elevator. Hindi na siya nagtatago sa mga anino. Pagdating sa ika-50 palapag, binati siya ni Patricia. "Good morning, Luz. Hinihintay ka na ni Sir Rico sa conference room." "Salamat, Ate Pat," sagot ni Luz. Sa loob ng conference room, hindi na ang malaking summit hall, kundi isang mas maliit at mas pribadong silid. Naroon si Rico, nakatayo sa harap ng bintana. Lumingon siya nang pumasok si Luz. "Handa ka na ba?" tanong ni Rico. "Ito ang unang beses na ikaw ang magpe-present sa mga Japanese investors." Tumango si Luz, niyakap ang kanyang portfolio. May kaba sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito kaba ng takot, kundi kaba ng pananabik. Sa loob ng 6 na buwan, pinatunayan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga insight sa kultura at wika ay nagligtas sa kumpanya mula sa ilang posibleng hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang pag-aaral ay sinusuportahan ng kumpanya at ang kanyang lola ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng pinakamahuhusay na doktor. "Handa na po," sabi niya. Ngumiti si Rico. "Huwag mo na akong tawaging po. We're colleagues, Luz." Ngumiti rin si Luz. "Okay, Rico?" Tumayo silang dalawa sa harap ng malawak na bintanang salamin na katanaw sa syudad na dating sumisimbolo sa kanilang pagitan. Ngayon ito ay isang tanawin ng mga posibilidad. Hindi sila magkasintahan, hindi pa sila matalik na magkaibigan. Sila ay 2 taong pinagtagpo ng isang marahas na pangyayari, 2 taong nagligtas sa isa't isa sa magkaibang paraan. Sila ang simula ng isang alyansang itinayo, hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa isang bagay na mas matibay, respeto at katotohanan. Kung gayon, sabi ni Rico humakbang patungo sa pinto. "Let's begin." Sumunod si Luz. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at may tiwala sa makintab na sahig na marmol ang parehong sahig kung saan siya minsan ay bumagsak sa kahihiyan. Ngayon, naglalakad siya dito bilang isang taong may boses. Isang taong natagpuan ang kanyang halaga, hindi sa pagiging invisible, kundi sa pagpapakita ng kanyang liwanag. At habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, alam niyang tama ang kanyang lolo. Ang pinakamahalagang laban ay hindi ang laban para mabuhay, kundi ang laban para sa kung ano ang tama. At sa laban na yon, sa wakas, siya ay nagwagi. "Ngayon pa lang ako nagsisimula." Bulong niya sa sarili.
At sa kauna-unahang pagkakataon, ang Toreng Kristal ay hindi na tore ng isang hari, kundi isang tahanan ng mga bagong simula.